Spirit. We worship you. We adore you, God. Thank you, God, for this wonderful day. Thank you, God, for the new strength. Thank you, Lord God, for your mighty presence is in this place. Sa amin pong lubos na paglapit o Diyos ngayon pong umaga, salamat po dahil dinala mo kami dito ng safe and sound. Lord, ikaw po ang aming pong foundation, our firm foundation, the rock of our salvation. Sa aming lubos na paglapit o Diyos, humingi po kami ng tawad. Ano man na nakikita mong kasalanan sa puso at isipan namin, Lord, forgive us. Cleanse us with your holy blood. Lord, idamit niyo po sa amin ang damit ng niyo pong katwiran. At ngayong araw na ito, Diyos, habang sabay-sabay po kaming sumasamba sa iyo, sa iba't ibang sulok ng mundo, O God, na mayroon pong JA1, tanggapin niyo po ang aming papuri at pagsamba. Luwalhati, O God, hayaan niyo dakilan Diyos na ikaw lang ang lubos-lubos na maparangalan. Salamat po dakilan Diyos, and Father our God, we promise that your name alone will be glorified and will be exalted. Lord Jesus, surround this place with your holy fire, and let your mighty warring angels encamp around the whole mega church, O God, as well lahat ng mga worship services ng JA1. Lord, tanggapin mo po ang papuri at pagsamba sa inyo. Salamat po, Lord. We promise, ikaw lang ang lumalawalhati. To God be all the glory in Jesus' name. Everybody say, Amen and Amen. You may be seated, please. Praise the Lord. Now let's declare Luke 4:18 and 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One, the miracle-working God. Amen? Palapakan muli natin si Lord. All right. And the J1 culture, sabay-sabay natin bigkasin. Go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy. I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ. And I'm not extreme. J1 culture. Good morning. Nabati mo ba yung katabi mo ng good morning? Ulitin mo sa kanya, good morning, partner. God bless you richly. Okay. All right. Next Sunday will be a Father's Day, our Father's Day. Kaya mag-i-enjoy po ang mga fathers next year. Next Sunday. Praise the Lord. 21st po yun. All right. And this morning, ang ating pong pag-uusapan, it's all about joy beyond journey. Joy beyond journey. Anong ibig sabihin nun? Kagalakan higit pa sa paglalakbay. Yon. Lahat po tayo'y naglalakbay sa mundo. Araw-araw ay pakikibaka. Paglalakbay ang tawag po dito. And according to the book of Isaiah, chapter 35, verse 10, ang sabi niya, those who have been ransomed by the Lord will return. They will enter Jerusalem singing, crowned with everlasting joy. Sorrow and mourning will disappear, and they will be filled with joy and gladness. God will be the one to bless His words sa Isaiah 35 verse 11. Sa lahat po ng mga ngayon lang po nakarating dito sa Mega Sanctuary ng JA1, ay sino pwede bang pakitas po yung mga kamay? Welcome. Welcome po kayong lahat. Welcome to the JA1 family. Yes, welcome po. Ang inyo pong dinaluan pong church ay Jesus the Anointed One Church.
Ito po ay full gospel, Christian ministry po ito, at hindi pinag-uusapan dito po ang religion, pinag-uusapan lang po dito ay ang relasyon at tamang relasyon natin sa ating Diyos na buhay. Kaya welcome po kayo. After ng preaching mamaya, kayo po ay pupunta sa ating pong consolidation area kung saan kayo po ay lubos po namin pang makilala. Alright. So this time ay makinig po kayo mabuti sapagkat naniniwala po ako ang salita ng Diyos na pinakikinggan at ito'y tinatanggap, ito ay nagbibigay sa atin ng mataas na pananampalataya, nagkakaroon po tayo ng pag-asa, nalalaman po natin kung paano ang isang tao ay pagpalain ng Diyos, pasayahin ng Diyos, pagtagumpayin ng ating Diyos. Okay, kung pasinin po ninyo dito sa church, mga kapatid, kumakanta po talaga tayo at sinasamba ang Diyos na hindi nakikita. At siya yung gumawa ng langit at ng lupa. Siya yung nagbibigay sa atin ng hininga. Siya yung Diyos na nagbibigay sa atin ng araw-araw na lakas. At siya rin po ang nagpo-provide ng ating po mga pangangailangan. Kaya please, makinig po kayo and at the same time, internalize the words of God in your life. Alright. So, again, kagalakan higit sa paglalakbay ang ating pong pag-uusapan po ngayon. Okay. Now, according to the book of Isaiah, ito pong chapter pong ito ay chapter po ito ng pag-asa. Sabihin natin lahat, pag-asa. Pag pinag-uusapan po natin ang pag-asa, ay ito yung nagbibigay sa atin ng panibagong sigla ng buhay. Praise God. Ito yung nagbibigay sa atin ng panibagong sigla ng buhay. Now, kapag isang tao po ay nawalan na po ng pag-asa, sila po mga minamahal ay consider as dead. Para na rin po silang patay. Why? Sapagkat nawalan na po siya ng pag-asa. Malungkot ang buhay. Para bagang wala ng bukas. Yan ang ibig sabihin ng kawalan ng pag-asa. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon dito ay kung paano nagkakaroon ng pag-asa, nagkakaroon ng restoration, nagkakaroon ng tinatawag na divine promises na kailangan maintindihan ng lahat. Minsan, tayo po'y excited sa pangako ng tao. Sino po dito nakaranas po na siya po ay pangakuhan ng kanya pong kapwa? Masaya ba kayo nung nagbigay sila ng pangako sa inyo? Yes. Ang totoo, masaya po ang tao na mayroon pong inaasahan. Ngunit kapag ang tao na ang nagbigay ng pangako sa iyo, please, huwag mong tatanggapin ng 100% sapagkat baka mabigo ka. Pag ang nangako ay namatay, nawala na iyong pangako. Kapag ang isang tao na nangako ay nawala, sa paningin mo ay masisira na ang araw mo. Ang buhay ng tao ay may hangganan. Ito yung sinasabi ko palagi sa inyo sa aklat ng Jeremiah, chapter 17, verse 5, na ang sabi, sumpain ang tao na nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao at ginagawang sandalan ang mga bisig nito. See? Pag sinasabing ginagawa mong sandalan ng bisig nito, umaasa ka sa kanyang lakas at talino. The Lord said, you will be under the curse. Minsan may mga tao na ang kanila pong buhay hindi po nausad kasi ang kanila pong inspirasyon ay sa mga bagay na nakikita. Kapag ang inspirasyon mo ay sa tao, ang inspirasyon mo ay material na bagay, pag yan po'y nawala, nawalan ka na ng inspirasyon sa buhay. They don't know the future. That's why kung mayroon po tayong number one inspirasyon sa buhay, at yan ay makukuha lang natin sa ating pong pagtitiwala sa ating Diyos. Sa Kanya ka umasa at naniniwala ko, He will strengthen you
at ikaw ay dadalhin niya sa iyong tunay na destinasyon ng buhay. Kaya, this is the message of Joy Beyond Journey. Ito pong talatang ito. Because God's people may face trials along the way. Maaari tayong makaranas ng iba't ibang mga pagsubok sa ating pong paglalakbay. Yes. But their destination is joy. Tandaan nyo ha, yung mga trials na yan, kapag ikinagtitiwala sa Diyos, your destination is joy, victory, and restoration. Ito ang ating pag-uusapan po ngayon. Number one, the journey belongs to the redeemed. Yan. Ang paglalakbay ay para sa mga tinubos. Sino po dito ang tinubos na ni Jesus? Pag sinabi pong tinubos ka, naligtas ka na. Okay? Ikaw ay minahal ng ating pong Panginoon. Kaya ang sabi niya doon sa Isaiah 35 verse 10, the ransom of the Lord shall return. Ito yung promise. The promise is given to those whom God has redeemed. Bawat tao na tinubos ng Diyos ay may pinangako ang Diyos sa kanya. At sino yung mga redeemed? 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19, you were redeemed with the precious blood of the Lamb. Ito po yung mga tao na tinubos ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Hindi ka tinubos ng pera, hindi ka tinubos ng ginto, hindi ka tinubos ng materyales na bagay. Ang pinangtubos sa taong makasalanan ay ang dalisay na dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Buhay, in other words. Hindi ka tinubos ng mga bagay na nauubos, kundi isang buhay ang pinantubos sa iyo. May kausa pa ba ako dito? At ang pinantubos ng Diyos sa iyo ay wala iba kundi ang kanyang bugtong na anak na si Jesus at ang kanyang dalisay na dugo ang siyang kanyang ibinuhos doon sa krus ng Kalbaryo. At sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, ikaw ay naligtas, tinubos ka. Kaya kung paano ang sa Old Testament, makinig kayo mabuti ha, ang Biblia ay nasulat ito upang pamantayan ng ating pong mga pananampalataya. Na yun nangyari noong unang panahon sa mga anak ng Diyos ay mangyayari din sa ating pong kapanahunan. Kaya't habang ating pong binubulay ang nakaraan, ay yung ginawa niyang himala noon ay pwede rin niyang gawin sa ating pong kapanahunan. Bakit? Hebrews chapter 13 verse 8 says, ang Diyos ay hindi nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman. Nakaintindihan tayo? So, dahil ang Diyos ay hindi nagbabago, yung Diyos ng Israel, yung Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ang siya ring Diyos po natin ngayon sa JA1. Kaya ang mga Israelites, na-experience po nila kasi ang pagiging alipin doon sa Egypt. Sila po'y inapi. Alam niyo po, yung mga alipin po ay nakakaranas po ng pang-aapi, nagkakaroon ng mga hardship, nagkakaroon sila ng napakaraming problema. Pero God heard their cries. And God used Moses to take them out. Ginamit ng Diyos si Moses na alisin ang mga napakaraming mga Israelites doon sa Egypt para mawala sa pagkakaalipin at dalhin sila sa lupang pangako. At nung sila po ay umalis na doon na nagsimula ang kanila pong journey. Okay? Kaya ito po yung example po ng deliverance ng mga Israelites sa Egypt. Okay, anong nangyari doon? Ang mga Israelites, na-experience po nila kasi yung pagiging slavery. Hardship talaga. Nagkaroon sila ng hardship. At doon din sa mga wilderness, sila po yung nag-wandering. Paikot-ikot lang sila sa wilderness. But God redeemed them and lead them towards the promised land. So, dahil sa may lumpang pangakong inilaan ng Diyos sa kanila, yung mga tao na
na natiling naniniwala na karating sa promised land. Paano yung mga hindi nakarating? Sila po yung nagmurmur. Sila yung mga reklamador. Sila yung mga tao na nagsasabing, mas maganda pa doon sa Egypt, mas kinaalipin tayo na may kumakain. Pero hindi man lang nila nakita na ang Diyos sa Kanya pong pag-redeem sa kanila, ang Diyos nagpakita ng mga himala. Dinivide niya, hinati niya ang dagat na pula para sila makaroon ng daanan, makarating sa promised land o makatawid po sila. At pagkatapos noon, pinaulanan pa sila ng pagkain ng mga anghel para lang sila mabuhay. Hindi sila nagtatanim, pero wala ni isa man nagutom sa kanila. Bakit? God supplies all their needs according to His riches and glory. Kaya never na naggutom ang mga Israelites. Pero may mga ibang nagreklamo dahil po sa wala daw pong sibuyas. Wala daw pong bawang. Ibig sabihin, wala daw lasa yung mana na nahuhulog mula sa langit. Hindi nila alam, kunti lang ang kanilang kakainin, kumpleto pong nutrient po nun. In fact, ang matindi nito, habang sila naglalakbay, yung tsinelas nila mula sa pagkabata hanggang 40 years, hindi na pudpod. Bakit? Habang naglalakbay, ang tsinelas nila na maliit, palaki ng palaki. Ganon katindi si Lord. Ang matindi pa nito, yung kanilang damit, hindi ito po napunit. Lumalaki din. Kaya tingnan nyo, matatanda na yung iba, nakalampin pa rin. Okay, bakit? Lumalaki. Ang sabi ng Bible, sila yung mga tao na nakatawid sa promised land na hindi kailanman nangamoy. Walang deodorant. Pero sila ay laging mabango. Bakit? Kasama nila ang Diyos. Sila lang yung mga tao na sa araw may ulap na nakakubabaw sa kanila. At pagdating ng gabi, yun po'y ilaw po nila. Saan ka makakita ng ganun? Kaya nasulat yun sa Bible kasi totoo. Na-experience nila. That's why, ang lesson po doon, mga kapatid, your present struggle does not define your future. Struggle ka ngayon, pero hindi po dyan nakasalalay ang iyong kinabukasan. If you belong to Christ, your journey is headed toward God's promises. Tagalogin po natin, kapag ikaw ay na kay Kristo, ang iyong paglalakbay ay nakatuon sa mga pangako ng ating Diyos. May napakagandang pangako ang Diyos sa iyo at sa akin, at huwag mo yung pagdududakan, tiyak maganda ang iyong mararating dahil kasama mo ang Diyos. Say hallelujah! Kaya again, your present struggle does not define your truth, your future. Huwag mong iisipin na ngayon ay may problema ka, parang masisira na ang iyong panghinaharap. No. Pinatatatag ng Diyos ang iyong pananampalataya. Magtiwala ka, ang Diyos na lumikha sa iyo na may gawa ng langit at ang lupa, maganda ang kinabukasan mo. Say hallelujah! So, now, kaya, number 2, God's people will reach their destination. Sabi mo, I will reach my destination. Mararating ng bayan ng Diyos ang kanilang destinasyon. Tanda mo yan. Ang destinasyon natin, papuntang langit. At habang di pa tayo nakarating sa langit, ang destinasyon natin sa paganda talaga ng paganda. Tingnan ninyo ha, again, Isaiah 35 verse 10 says,
shall return and come to Jerusalem, to Zion. So, ang Zion or Jerusalem represent God's presence, blessings, and fulfillment of His promises. Meron po tayong Zion. Meron tayo pong Jerusalem. Hindi lamang yung Jerusalem sa Israel. That is in heaven. Ang mismong inaasam nating lahat ay makarating tayo doon sa pinangakong bayan ng ating Diyos. Kaya habang tayo nasa mundong ito ay naglalakbay po tayo. Kaya dapat habang tayo naglalakbay, tayo po ay masigla, masaya, excited. Dahil habang naglalakbay ka, nangako naman ng Diyos, hindi kita iiwanan ni pababayaan man. Bakit? Philippians 1. Philippians chapter 1, verse 6 says, He who began a good work in you will complete it. Siya na nagsimula na magandang gawain sa iyo, ito ay kanya pong lulubusin. He will complete it. Now, pansinin po natin, si Joseph, maganda yung kanya pong kwento eh. Si Joseph, ang kanya pong journey, include po doon ang tinatawag na betrayals. Yung slavery niya, di ba pinagkaloob siya ng kanya po mga kapatid, binenta eh. Inihulog pa sa balon. Ano pa? Siya ay ibinenta at naging alipin siya ni Potiphar. Ano pa nangyari? Siya pa ipinakulong pa. But God's purpose was fulfilled when He became the ruler in Egypt. Sa pasinin po ninyo, api-apian siya. Pero teka, siya po ay tinawag po na Joseph the Dreamer. Mayroon po siyang dream. Mayroon siyang pangitain. Na yun ay sinasabi niya sa kanyang mga kapatid. Pero ang kanyang mga kapatid, hindi ito pinaniniwalaan. Naiinggit pa nga sa kanya. Pero alam nyo, hinadlangan man nila ang kanyang pong dreams. Inihulog siya sa balon. Tapos inalis sa balon, ibinenta. At nung ibinenta, inalipin. After na maalipin, pinakulong pa. Parang wala nang mararating. Di po ba? Ay kulungan na eh. Pero teka, yun pala ang simula ng kanya pong pagtatagumpay para maging prime minister ng buong Egypt. Listen carefully, JA1 family. You have a very, very bright future. You belong to this church, the church that was called by God in Abrahamic calling. Marami tayong dadaanan, may mga pagsubok man, pero yan ay instrumento para maging matatag ka at sa iyong katatagan, saka mo ngayon mahahawakan ang ipagkakatiwala ng Diyos sa iyo na hindi mo pa naisip kailanman. Everybody say, I believe. Once you believe that God's promises will surely come to pass, hindi ka mabibigo. Oo, pag tinignan mo ang situation mo ngayon na para bagang wala ka marating kasi pinanganak kang mahirap. Huwag kang mag-alala. Dahil na born again ka, mayroon kang karunungan buhat sa Diyos na buhay, mayroon kang mararating. Ang pangako ng Diyos, hindi lang langit ang aasahan mo. Ang asahan mo ay ang promotion na ibibigay ng Diyos sa buhay mo. Say hallelujah. Kaya nga, si Joseph, kung papasinin ninyo, nung siya naging prime minister, nung nagkaroon ng tagutom, ang mga kapatid niya pumunta sa Egypt para bumili ng trigo. Pero hindi nila nakilala si Joseph dahil siya ay
gumandang lalaki. Hindi na nung bata na bago ang itsura niya. Pero kilala sila ni Joseph. Ganun pa man, nung nagpakilala na si Joseph, ang mga taong nangapi sa kanya, lumuhod sa kanya. Pero anong sabi niya doon sa Genesis 50 verse 20? You mean evil against me. Oo, masamang ginawa niyo sa akin. But God meant it for good. Yung ginawa niyo masama sa akin, ginawa ng Diyos na ito ay kabutihan ng buhay ko para maligtas tayo sa ganito mga panahon. Naintindihan niyo po yung Tagalog kong yon? Mga kapatid, oo, huwag mong isipin na ikaw ay inalipin ka. Pero tingnan mo ngayon ang buhay mo. Di ba yung iba sa inyo, labandera? Di ba ang iba sa inyo ay ordinaryong karpintero? Bakit ka ngayon kontraktor? Bakit dati sa klase mo, ikaw ay minamaliit ng marami? Dahil hindi ka, ika ngay nag-excel. Pero bakit mas mayaman ka ngayon kaysa mga classmates mo na sinasabing matatalino? Tatandaan mo, ang tao na may takot sa Diyos, ang kanya pong journey ay sa paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, pangat ng pangat ang buhay, at payaman ng payaman. Did you hear me? That's why, sabi mo sa kaliwat kanan mo, sa paganda ang buhay. Okay, listen ha. Kapag ikaw ay masunurin sa Diyos, umasa ka na sa paganda ang buhay mo. Pero pag hindi ka sumusunod, umasa ka na rin na pangit ang buhay mo. Pero kapag ikay sumusunod, may mga pagsubok siya, yun ay instrumento para ikay tumatag at magtagumpay na higit pa sa iyong nasa kaisipan. That's why, sobrang bait ng ating Diyos. Imagine mo na lang, isipin mo na lang, Diyos ang pinag-uusapan. Diba? Ibig sabihin, pag Diyos ng pinag-uusapan, lahat ng imposibleng bagay sa Kanya ay posible. Praise God. Kaya, yan ang pangalawa, God's people will reach their destination. Sabi mo sa katabi, makakarating ka sa destination mo. Maniwala ka. So God never start a journey He does not intend to finish. Never na ang Diyos ay nagsimula ng iyong journey na hindi niya ito tatapusin. Mangyayari ang kanyang sinimulan sa buhay mo. Kaya ulitin ko muli, hindi sinisimulan ng Diyos ang isang paglalakbay na wala siyang balak tapusin. Tatapusin niya ang magandang plano niya sa buhay mo. Sumunod ka lang. Woo! Hallelujah! Mangyayari ang iyong inaasahan. Again, ang Diyos ay may magandang plano sa iyo at sa akin. Magtiwala ka lamang, huwag ka magdududa, makakarating ka sa tunay mong destinasyon. Pangatlo, joy is found even during the journey. Okay? Ang kagalakan ay matatagpuan kahit sa paglalakbay pa lang. Alam nyo, ang tao ay namasaya sa kanya pong araw-araw na ginagawa. Yun po yung masayang naglalakbay. Ganito every day, ang ating ginagawang buhay ay paglalakbay. Hindi yung isipin nyo na naglakbay ka papunta Mindoro, naglakbay ka sa papunta Maynila. Hindi lang yun ang tinatawag na paglalakbay. Every day, ito po ang journey ng buhay. Kaya, joy is found even during the journey. Now, sa iyong paglalakbay, may mga minsan ay may encounter ka. May encounter ka na
let's say, problema. Hindi po masaya ang pag may problema, pero kasama po yun para maging excited ka. Dahil doon mo nalalaman, pag nalutas ng Diyos yung problema, sasabihin mo, salamat sa Diyos dahil sinamahan niya ako sa aking paglalakbay na ito. Kaya ang sabi ng Isaiah 65 verse 10 muli, 35 verse 10, come to Zion with singing. Kaya habang kinaglalakbay, dapat araw-araw kang kumakanta. Nagpupuri sa ating Diyos, lagi nagpapasalamat sa Kanya. Bakit? Lahat ng mga nangyayari, nakikita yan ng Diyos. Kaya nga naalala yung last Sunday, pag may problema, James chapter 1 verse 1 and 2, count it with joy. Magalak ka daw pag may mga nakakaranas ka ng mga pagsubok, count it with joy. That's why God wants His people to travel with praise and worship. Kaya dapat araw kumakanta, dapat araw-araw nag-worship. Araw-araw, yan ang tungkulin mo kung gusto mong smooth ang pagtakbo mo at paglalakbay mo. Papurihan mo ang Diyos na buhay. Give glory to the living God. Sino po dito ang marunong kumanta? Raise your hands. Nakakahiya naman ng mga ito. Yung iba hindi marunong kumanta. Hanggat merong kang tinig, ikaw ay nakakaawit. Hanggat nagsasalita ka, kaya mong kumanta. Amen? Hindi ko naman sinasabi sa inyo, pumunta ka din sa stage para pagkatapos na magsunglid ha. Ang sinasabi ko sa inyo, kumanta ka, purihin mo siya araw-araw sa tuwi na maski saan ka magtungo, parangalan mo ang Diyos na buhay. Praise God! Oh, hindi pinag-uusapan ng ganda ng boses dito sa pagpupuri. Galing sa puso lang yan. Okay? Kaya tingnan ninyo ha, sa Book of Habakkuk chapter 3, verse 17 to 18, ang sabi ni Habakkuk, yet I will rejoice in the Lord. Kasi si Habakkuk nakaranas ng marami mga pagsubok. Sabi niya, ganun pa man, ako pa rin ay magpupuri at magagalak sa aking Panginoon. Kaya nga ang sabi ng aklat ng Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. Say always. Isa pa. And again, I say rejoice. We have to rejoice. Naalala niyo muli sinabi ko ng Sunday, yung mga tao, pag may problema, tinitigan ng todo. Gapiso lang ang problema, tinitigan, di wala nang nakita. Ay, huwag mo nang titigan. Lumayo ka. Sa anumang mga problemang yan, makikita mo kaagad ang solusyon. Pero pag nakapako na ang isipan mo doon, nako, parang wala ka ng pag-asa. Alala niyo muli si Paul sa si Silas, nakakulong, pero still they gave praise and worship to the living God. Kaya sila ay nakawala. Makakawala kayo sa anumang mga problema kapag ikaw ay lagi nagpupuri sa Kanya. Journey. Kaya nga journey, masaya dapat lagi tayo. Huwag mong tatanungin ng Diyos, ba't nangyari sa iyo yun? Ang tanongin mo kaagad, yung sarili mo, ba't kaya nangyari sa akin to? Yun. Bakit? Kapag ikaw ay nakaras ng pagsubok, dalawang bagay yan. Kasalanan mo ay kasalanan ka o kaya ay i-upgrade ng Diyos ang iyong pananampalataya. Pag wala kang kasalanan, yung pagsubok na yon sa paganda ang buhay. Praise God. That's why joy is not dependent on circumstances but on God's presence. Sa Tagalog, ang kagalakan ay hindi nakasalalay sa mga
pangyayari kundi sa presensya ng Diyos. Remember that. Nakasalalay sa presensya ng ating Diyos na buhay. Number 4, God gives everlasting joy. Ang Diyos ay nagbibigay ng matinding kagalakan, walang hanggang kagalakan. Ulitin ko muli, ang Diyos ay nagbibigay ng walang hanggang kagalakan. Ang gusto ng Diyos, masaya tayo. Ayaw ng Diyos na malungkutin ka. Ang tao pala na malungkutin, madaling magkasakit. Bakit? Ang ating pong 8 billion, more than 8 billion cells, mayroon po yung memory. Kapag naramdaman ng ating cells na malungkot ka, depressed ka, sila'y namamatay. Nanghihina sila. Pero pag ikaw ay masayahin, excited sila. Kaya, piliin mong maging masaya. Amen. Kapag binibigkas mo lahat ang mga pangako ng ating Diyos na buhay, maniwala ka, sila'y masiglang masigla at malalayo ka sa anumang sakit, karamdaman at sa anumang sakuna. Yes. Kaya nga, with everlasting joy on their heads. Kaya nga, ang saya eh. Kaya nga, worldly happiness is temporary. But God's joy is lasting. Tingnan niyo po yung mga napapanood ninyo. Tawa ka lang ng tawa. After that, wala na. Pero tignan mo, ang kagalakan buhat sa Diyos, lagi mo na itong inaalala. At lagi mo sinasabi, Lord, salamat sa kagalingan. Lord, salamat sa provision po ninyo. Lord, salamat po, God, sa kalakasan binigay niyo. Lord, salamat sa pamilya ko. Lord, salamat sa aking pong life group. Lord, salamat sa mga kapatid ko. Puro tayo pa salamat. Kaya nga, maging sa maliit na pagkain, sabi natin, Lord, thank you for this food. Sobra. Iba talaga ang meron pong tunay na relasyon sa ating Diyos na buhay. Pero yung iba, kapag sila ay nagkulang lang ng pagkain, nagwawala na. Wala ng pasasalamat. Nawawalan ng pag-asa, sobra ng takot. Ang sabi ng John 15, verse 11 says, that my joy may remain in you, and that your joy may be full. See? Si Lord mismo, ang gusto niya na mapuno tayo ng kagalakan. Bakit? Ang Diyos nga masayain eh. Masayain si Lord. At ang gusto niya, yung kagalakan niyang yon, ang siya maging kagalakan sa iyo at manatili ang kagalakang yon. Naalala niyo si David muli? Si David experienced many battles and failures. Ang daming pagsubok si David. Nagtatagumpay lagi sa labanan. Pero natakot siya nung siya inaaway ni Saul. Pero ganun pa man, hindi siya naging struggle. Naniniwala siya na ang kanyang destiny ay maging hari ng Israel. At yun nga ang nangyari. Pinipigilan ni Haring Saul na si David ay maging hari. Pero, hindi siya kailanman napigilan. Tandaan mo, ang destination mo ay hindi pwedeng hadlangan ng sino man. Mararating mo at mararating mo, makakarating ka at makakarating ka, makakamtan mo at makakamtan mo ang mismong magandang destinasyon na inihanda ng Diyos sa buhay mo. The devil is trying to kill me. Nilason ako. Inipit ako ng bus. Ang daming pagsubok. Akala ng maraming tao na nakakita sa akin na inipit ako ng bus.
Bali-bali ng buto ko. Dahil bakal ang nasa likod ko. Nung kagagaling ko nga sa Macau tinignan ko muli yung lugar kung saan ako naipit. Na mismong napakatagal ng pintura ng mga rail na yon. Yung grill na, ano tawag doon? Yung mismong mga bakal na yon. Imagine nyo, lumalin ang mismong pintura noon sa pantalon ko. Ganun po katindi yung pagkakaipit. Na hindi sila maniwala na hindi bali ang mga buto-buto ko. But praise God, I'm here. Living testimony. God protected me. Binangga ng aming po sa sasakyan papuntang Bicol. Matagal na po ito. Gusto niyang putulin, baliin ang aking pong leg. Sobrang sakit. Dahil doon sa Bicol, kami ay mag-minister, magdi-deliverance, magko-conference. Alam po ninyo, natuloy pa rin ang conference, bagamat sobrang sakit ng likod ko at ng leg ko. Ang daming pinagaling si Lord. Sabi ko, grabe, may pinangako kasi ang Diyos. Wala ni anumang buto na masisira o mababali sa katawan ko. So guys, mga kapatid, si David, sa kabila na maraming mga pagsubok, yet he continually found joy in God. Magpatuloy ka sa ating Panginoon. Psalm 16 verse 11, in your presence there is fullness of joy. Naalala niyo po yung song na binigyan ng Diyos sa akin. The song says, I will not be shaken. Sabi niya, I will bless the Lord who guides me. Even at night, His word instruct me. And I know He's always with me. I will not be shaken. No wonder my heart filled with joy, and my mouth shouts His praises. My body rests in safety. I will not be shaken. My God has shown the way. His power filled me up. He's always on my side. I will not be shaken. My God, my solid rock, my firm foundation, in Him I stand. I will not be shaken. I will not be shaken. I will not be shaken. Ang taong may tiwala sa Diyos can never be shaken by any circumstances. Dire-diretso ang kanyang paglilingkod dahil ang inaasahan niya ay ang Diyos na nangako sa kanya, Diyos na nagligtas sa kanya, Diyos na nagbibigay sa kanya ng buhay. Kaya ka nabubuhay ngayon, ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng hininga. Hindi ka dapat manghina. Tandaan mo, mula nung nakilala mo si Lord, hanggang ngayon, buhay ka pa. Sa paganda lagi ang buhay mo. Kasabay yan ang pamilya mo. So, God's joy remain in even when circumstances change. Ulitin ko muli, God's joy remains even when circumstances change. Sa Tagalog, ang kagalakan ng Diyos ay nananatili kahit nagbabago ang mga kalagayan. Yes, maski nagbabago ang kalagayan, manatili ang mismong kagalakan. Number five, sorrow will not have
the final word. In Tagalog, ang kalungkutan ay hindi nagkakaroon ng huling salita. Ang kalungkutan ay hindi nagkakaroon ng huling salita. Kaya ang sabi ng Isaiah 35 verse 10 again, sorrow and buntong hininga shall not flee away. That's why every season of pain has an expiration date. Lahat mag-expire. Pero ang pangako ng Diyos, walang expiration. Ulitin ko muli, ang pangako ng Diyos, walang expiration. Kaya dapat alam mo, mga pangako ng Diyos, yun ang magpapasaya ng buhay mo. Hindi ka pwedeng matinag dahil sa anumang mga circumstances. Why? Circumstances will expire. Problem will expire. Lahat ng nasa bagay sa mundo may expiration. But the joy of the Lord will never be expired. This will up to eternity. Thank you, Lord. That's why every season of pain has an expiration date. Anuman, ang anumang sakit o problema, mag-expire lahat yan. Naalala niyo si Job? Si Job lost everything. Yet God restored him and blessed his latter days more than his beginning. Imagine niyo si Job, sobrang yaman niya. Naglilingkod kay Lord, dumating yung time. Lahat yun nawala. Pero hindi siya nawala ng pag-asa. Bago siya nawala sa mundo, naging doble ang kayamanan niya. Dumami lalo ang kanyang anak, nagtagumpay siya. Yon ang isang halimbawa, yung latter day mo will be more greater than the former. Say hallelujah! Kaya huwag mong titignan ang sitwasyon mo ngayon. Patuloy kang umasa sa Diyos. Maglingkod ka sa Kanya ng may kagalakan. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Sa paganda ng paganda talaga yan. Kayo mga kabataan, ang layo ng inyong mga mararating. Kayo mga magulang, umasa kayo. Maglingkod lang ng todo ang buhay ng mga anak ninyo. Doon dadaloy ang mismong mas matinding pagpapala kaysa tinanggap ninyo. Say hallelujah! Kaya nga, exciting eh. Kagabi, naalala ko aking po mga anak. Kung paano sila ngayon. Guys, maniwala kayo. Kagalakan ko ng aking pong mga anak ay mas higit ang kanilang tagumpay kaysa aking nararanasan. That's why yun ang prayer ko. Ganyan din dapat ang prayer ninyo. Sa totoo lamang, pinangako ng Diyos, di ba maliligtas ka, pati ang iyong buong sambahayan, ligtas ka magulang, dadaloy din ang kaligtasan sa mga anak mo, sa mga apo mo. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, ang sasamba sa Kanya, God will bless them up to 1,000 generation. Ibig sabihin, henerasyon mo ngayon sa paganda ng paganda, paganda ng pabunta, pabuti ng pabutihan. Mga minamahal, huwag manghihina. Dahil pag manghihina ka at huminto ka, sinong talo? Sinong lugi? Ikaw. Ikaw. Bakit? Hindi ka makakarating sa promised land dahil huminto ka. Ang tao na humihinto sa kanyang paglakad, hindi na makakausad. Kaya sabi mo sa katabi mo, sulong! Lakad! Diretso lang! Lakad ng lakad! Ibig sabihin, nagpapatuloy sa pananampalataya, nagpapatuloy sa pag-asa, nagpapatuloy sa mga pangako ng Diyos na buhay.
Praise God. Exciting ang buhay. Oh, kaya nga si Job, ano sabi ni Job 42 verse 12? The Lord bless the latter days of Job more than his beginning. So God can turn mourning into dancing and sorrow into rejoicing. Kayang baguhin ng Diyos ang pagdadalamhati tungkol sa pagsasayaw, tungo sa pagsasayaw, at ang kalungkutan tungo sa kagalakan. Kayang baguhin ng Diyos ang pagdadalamhati tungo sa pagsasayaw at ang kalungkutan tungo sa kagalakan. Kaya pwede ba mag-rejoice ka palagi? Kalimutan mo na nakaraan, hindi na babalik yun. Ni wag mo sasabihin, sana hindi ako nagkaganon. Siguro ngayon mas matagumpay ako ngayon. Mali! Nangyari na ho yun, wag mo nang ibalik. Nangyari po yun. Nangyari yung mga pagsubok na yon, kaya ka ngayon matagumpay. Minsan nung una, nabanggit ko, sana bata pa ako, na born again na ako. Sana hindi ko naranasan maging drug addict. Sana hindi ko na naranasan maging drug user. Sana hindi na ako naging pusher. Sana hindi na ako naging sugarol. Sana hindi ako na manginginom ng alak. Hindi sana ako naninigarilyo. Puro sana. Pero alam nyo, inalaw ng Diyos yun para may patuto ka ngayon. Nangyari yon para may testimony ka ngayon. Sabi nung isa nating kapatid, nako, Daddy Bishop, nung ako'y hindi pa ako born again. Lagi na ako diyang social, naninigarilyo ako, napasyat-syat ako dyan. Alam nyo, nung binago siya ng Diyos, yun ngayon ang patutuo niya. Ibig sabihin, mula sa pangit, nung nakilala mo si Lord, gumanda ang buhay mo. Amen? O ngayon, nalaman mo na, kaya hindi mo na babalikan ang pangit. Kalimutan na lahat ang pangit. Sabi mo, partner, kalimutan ng pangit. Para hindi ka na pumangit. Kaya lahat ng pangit na ginawa mo noon, pangit ka noon. Ngayon, binago ka ng Diyos sa maganda ang buhay mo ngayon. Say hallelujah. Last one, number 6. Our ultimate joy is in Christ and eternity. Ang pinakamataas nating kagalakan ay nasa ating Panginoon Kristo at sa walang hanggan. Nasa Kristo at sa walang hanggan. Yan. Kaya ang Revelation 21 verse 4 says, God will wipe away every tears from their eyes. Papawiin ng Diyos ang lahat ng mga luha sa inyong mga mata. Kaya ang final destination of every believer is eternal joy in God's presence. Presensya lang ng Diyos talaga ang ating pong ultimatong kagalakan. Kaya again, sa mundong ito, dahil born again ka, mapupuno ka ng kagalakan. Lalo tigit, ang goal mo, makarating ka sa buhay na walang hanggan. Sabi ni Pablo kay Timothy, 2 Timothy chapter 4, verse 7 up to 8, I have fought the good fight, I have finished the race. Please, laban lang. Ibig sabihin, kailangan magtagumpay ka sa mga pagsubok. Kailangan makarating ka sa finish line. So, the best is yet to come. Sabi natin, the best is yet to come. Kung maganda na ngayon ang buhay mo, may maganda bukas. Kung matagumpay ka ngayon, mas higit bukas. Yes, best is yet to come
For those who trust in the Lord, ang pinaka-mabubuting bagay ay darating para sa mga nagtitiwala sa Panginoon. Yan. Parang tinulugan yata ako. Masaya ba tayo? Praise God. That's why, now, ito ang mga practical na aplikasyon. Sinong gusto maging masayang buhay? Sino lagi nagtatagumpay? At sinong gusto lagi magtagumpay? Number 1, keep walking even when the journey is difficult. Magpatuloy sa paglakad kahit mahirap ang paglalakbay. Alam nyo, naalala ko tuloy yung mga pumupunta sa Mount Everest. Talagang gusto nila makita ang pinakatuktok ng Mount Everest. Naglakad na naglakad, hirap na. Pero ang goal makarating, ay nakarating nga eh. Pero yung iba na walang pag-asa, ayaw ka na. Mataas pa. Balik na lang ako. Tapos ngayon, nung nakababa na siya na lang nag-iisa sa baba. Dahil yung lahat ng makasama niya, nagpatuloy sa itaas. Lalong naging malungkot ang buhay niya. Sayang, nandoon ako sa gitna. Sana hindi ako umurong. Dumiretso sana ako. Ano kaya naroon? Di ganun na lang ang isip niya. Ano kaya nandoon? Noong nakababa ka niya makasama, after a few days, nagkwento, grabe! Sobrang ganda! Masasabi ko, nakarating ako sa tuktok ng Mount Everest. Siya naman, anong mayroon doon? Ano nakita ninyo? Nako, tingnan mo itong picture namin. Kita mo yan. Anong nangyari? Sayang. Ano ko kasi, napagod kasi ako. Sabi ng mga kasama niya, di sana huminto ka lang. At nung huminto ka, dahan-dahan lang ang lakad mo, nakakarating ka din. Ganun ang ginawa ko. Sabi ng isa, ganun ang ginawa ko eh. Huminto ako talaga ng konti. Tapos gaganon-ganon na lang ako. Noong nakapagpahinga na ako, larga na uli ako. Yung hindi nakarating, sayang. Ay gustong ulitin. Niyaya niya muli ang kanyang mga kasama. Uy, balik tayo doon. Sabi niya, ikaw na lang mag-isa. Lalo na lungkot ang kanyang buhay. Sabi mo ulit sa katabi mo, partner, diretso lang tayo. Walang tatalikod. Hallelujah. Guys, so keep walking. Yan ang sinasabi ng Galatians chapter 6, verse 9. Keep walking. Number 2, worship while waiting. Sumamba habang naghihintay. Kailangan tayong sumamba sa Panginoon. Akala nyo, pag sumasamba kayo dito, walang nangyayari. May nangyayari. Sa paganda talaga ang buhay. Tanungin yung napakaraming born again na J1. Mula na sila nagsimula at ngayon, sa paganda ang kanilang mga buhay. Kaya nga ako bumili ng napakalaking lupa diyan para parking ninyo. Bakit? Alam niyo, nasa puso at isipan ko, ang mga J1 people, magdadrive sila ng magagandang sasakyan. Kaya naghanda ako ng parking space. Amen? Nag-iisip naman yung isa, sa hirap kong to, makakaroon ko sasakyan? Maniwala ka. Ikaw na lang. Huwag mo nang idama yung iba. Ba't mo ba idadama yung iba para may kasama ka na maghihirap? Sabi mo sa katabi, hindi ako sasama sa'yo sa kahirapan. Sabi mo, hindi ako sasama sa'yo sa kahirapan, sa kabiguan, kalungkutan. Ang samahan mo, yung masasaya. Samahan mo yung mga mataas ang pananampalataya. Samahan mo lagi, yung laging excited. Huwag mong sasamahan yung mga nega. Alam niyo ba yung negative people? Dead people po yan.
Tingnan yung nega. Ano nangyari? Patay. Nega eh. Wala. Ano nangyari? Huwag kang sasama sa negative people. Ang lagi mong samahan ay yung positibo, yung lagi may kagalakan na maglingkod sa Diyos na buhay. Amen? Oh, that's why worship while waiting. Sumamba habang naghihintay. Pangatlo, trust God's promises. Magtiwala sa mga pangako ng Diyos. Nabanggit ko kanina, introduction ko, ang pangako ng tao. Pag yun ay inasahan mo, mabibigo ka. Pero kapag ang Diyos ang inasahan mo, sinanatiling buhay magpakailan-kailanman, mangyayari ang mismong pinanghahawakan mong pangako niya. Number 4, focus on your destination. Say it again, focus. Focus on your destination, not your obstacle. Hindi yung mga puro pagsubok na lamang ang lagi mo nang tinignan. Kaya nga, minsan may mga Kristiyano, ang kanilang mga tinitignan ay yung kahirapan ng buhay. Kaya minsan, ang kanilang, ganito yun sa ibang parte may faith din naman, pero ganito po yung kanilang faith. Kinakanta pa yung kanilang faith. Ito yung kanta. Kahit na kubo ang aming tahanan, doon sa langit may kagalakan. Pwede ba? Huwag niyong kakantahin ho yun. Totoo yung sa langit may kagalakan. Pero, huwag mo nang kakantahin yun na sa kubo ka titira. Ibig sabihin, kontento ka na sa kubong tirahan. Ibig sabihin, kontento ka na mahirap ka. Sabi mo sa iyong katabi, ayaw ng Diyos na maghirap ka. Alam niyo ba kung bakit? Tingnan niyo ang sabi ng Bible. 2 Corinthians chapter 8, verse 9. Pakinggan niyo mo, ilagay mo yung verse na yon. 2 Corinthians chapter 8, verse 9. Ang sabi niya, si Lord ay nagpakadukha. Sabi niya, hindi sa inuutusan ko kayo, sinasabi ko lamang sa inyo ang ginagawang pagtulong sa chapter 8, verse 9. Verse 9. Ayan. Ulit, sabi natin, hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo. Kahit na mayaman, naging mahirap siya upang mapayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging mahirap. So, ibig sabihin, ayaw ng Diyos na maghirap ka, kaya kinuha na niya lahat yon upang maging masagana ang buhay mo. Kaya mo sabihin na, bakit ngayon mahirap pa rin ako? Sandali, may ginagawa ka ga? Naniniwala ka ba dito? Habang ikaw ay naniniwala dito, sumisigla ang buhay mo, sumisipag ka, umaandar ang utak mo, para kayo maging masagana. Yan ang ibig sabihin nito. Naniwala ka nga. Ikaw ay kain tulog. Hindi nagtatrabaho, hindi nagninegosyo. Tapos kasi sisisi mo ang Diyos, akala ko ba, Lord, susupply mo pangangailangan ko? Oo, pero magtrabaho ka. Then nakalagay din sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 10, huwag pakakainin ang taong tamad. Kaya pag tamad kang born again, sasabihin ko sa mga kapitbahay mo, huwag niyong bibigyan po yan. Bakit? Nakalagay sa Biblia, huwag pakakainin ng taong tamad. Nagkaintindihan tayo ngayon. Okay, now, focus on your destination, not your obstacle.
Yan, ituon ang iyong pansin sa destination mo, hindi sa mga hadlang. Hebrews chapter 12, verse 2. Kaya, number 5, expect restoration and breakthrough. Ito na. Expectin mo, asahan ang pagpapanumbalik at tagumpay. Pag may nawala sa iyo, nananatili kang tapat kay Lord, umasa ka, ibabalik ng Diyos sa iyo ang mga alam mong nawala. Joel chapter 2 verse 25. In conclusion, sa mensahe kong ito sa inyo, God's redeemed people are on a journey that ends in joy. Lahat ng tinubos ng Diyos, iniligtas niya, ang kanila pong paglalakbay ay magtatapos sa maganda. God promises singing instead of saying. Side, buntong hininga. Pinangako ng Diyos, kumanta ka na lang. Instead na ikaw ay nagbubuntong hininga. Gladness instead of grief. An everlasting joy instead of temporary sorrow. Kaya sabihin natin ngayon, I am one of the redeemed of the Lord. Ulit. I will reach my God-given destination. I choose joy over despair, faith over fear, and praise over complaints. Everlasting joy is my portion, and sorrow shall flee away. In Jesus' name. Tumayo tayo. Mga kapatid, ang journey natin maring minsan mahirap. Ulitin ko muli. Maring ang journey, paglalakbay natin ay mahirap. Yes. Ngunit ang destinasyon ay puno ng kagalakan sapagkat ang Diyos ang nangunguna sa daan. Sa paglalakbay mo, si Lord ang sinusundan mo. Kaya lakad lang, sunod lang anak. Lakad lang, sunod lang anak. At kapag ikay napagod, huwag kang hinto. Dilihintayin ka pa rin ng Panginoon. Kaya mo yan, anak. Halika na. Hanggang sa makikita mo, hawak ka na ng Panginoon. Kaya mo yan, sabi. Everybody say, I will not be shaken. Come on, let us bless the Lord. I will bless the Lord who guides me. Even at night, His word instruct me. And I know He's always with me. I will not be shaken. My heart filled with joy, and my mouth shout His praises. My body rests in safety. Say it. I will not be shaken. My God has shown the way. His power fills me up. He's always on my side. I will not be shaken. My God, my
One more time. I will bless the Lord who guides me. Even at night His word instructs me, and I know He's always with me. I will not be shaken. No wonder my heart will be joy, and my mouth shout His praises. My body rests in safety. I will not be shaken. My God has shown the way. His power filled me up. He's always on my side. I will not be shaken. My God, my solid rock, my firm foundation. In Him I stand. I will not be shaken. I will not be shaken. The solid rock I stand. I will not be shaken. The solid rock I stand. One more time, say it, I will not be shaken. I will not be shaken. In the solid rock I stand. I will not be shaken. In the solid rock I stand. My God has shown the way. His power filled me up. His always on my side. I will not be shaken. My God, my solid rock, my firm foundation. In Him I stand. I will not be shaken. I will not be shaken. For the last time sabihin mo, I will not be shaken. Yumuko tayo lahat, kumikit po tayo. Kumusta ang buhay mo? Kumusta ang paglalakbay mo? Habang kinakapikit, maalala mo ngayon, paano ka naglalakbay bilang isang Kristiyano? Oo, dumaranas ka ng mga struggles, dumaranas ka ng mga pagsubok. Pero ngayon nalaman mo, it's part ito ng iyong spiritual growth. Oo, huwag kang kailanman manghihina. Mayroon kang destinasyon at maabot mo ang promised land ni Lord sa iyo. And the Lord gave this promise, I will never leave you nor forsake you. Hindi kita iwanan ni pababayaan man. Abay kayo nakapigit, magpasalamat ka sa Diyos dahil nakilala mo siya. Magpasalamat ka dahil ikaw ay tinubos niya. At bilang tinubos niya, magpasalamat ka dahil may promised land siyang inihanda para sa iyo. At maniwala ka na yun ay maabot mo dahil palalakasin ka niya, patatatagin ka niya, magtatagumpay ka. Oo, iniisip mo, medyo mabagal o natatagalan. Pero dumarating yung pangako ng Diyos sa iyo na hindi mo namamalayan. Sinasamahan ka niya at never kanyang kinaligdan. Give your life completely to the Lord. Humingi ka ng tawad kung dumating yung time
ikaw pala minsan ang nagiging way o dahilan kung bakit bumabagal ang daloy ng mga pangako ng Diyos because of your disobedience. Nawawalan ka ng pag-asa. But the Lord said, keep going. Keep moving. Keep walking. Itaas mo yung kamay at sabi mo ang panalangin ito, Panginoong Yesus, ang buhay ko'y sa iyo lang. Patawarin mo ako lubos sa aking mga pagkukulang, pag-alinlangan. Lord Jesus, linisin mo ang isip ko, ang puso ko, sa lahat kong kasalanan na nagawa, sa mga naisip ko at sinalita ko. Forgive me, Lord. Sa oras na ito, Panginoon, salamat sa mga pangako mo na binitawan. Lord, I will not be shaken. I will keep on going. I will keep going. Serving you, Lord. Hanggang sa ako'y makarating sa promised land. I love you, Lord. I bless you, Lord. I will worship you continually in the name of Jesus. Ako na lang mananalangin, manatili nakapikit. Iingatan niyo, Diyos, ang mga anak ninyo naglalakbay. At hayaan niyo, God, na laging masaya ang kanila po mga buhay. Lord, ano man mga pagsubok, O God, they will count it with joy. And their faith will grow. And Lord, they will reach their destination. Salamat po. Inihiling ko din po, Ama, patatagin mo at palakasin mo. Kung may katawan po nangihina, anumang sakit karamdaman, O Diyos, dinideklara ko ang kagalingan dumaloy sa kanila. Dinideklara ko, God, kalusugan ang magari sa kanila. Dinideklara ko din, Panginoon, mahabang buhay ang patuloy nilang tamuhin dito sa lupa at makita ang kanila pong tagumpay na pinangako sa mundong ito hanggang sa tunay na kagalakan sa piling mo dakilang Diyos. Salamat po, walang tatalikod sa kanila. Instead, dire-diretso ang paglilingkod. Hiniling ko din, Ama, payamanin mo ang iyong mga anak at maging pagpapala sila sa marami. Salamat po, walang maghihirap sa inyo. JA1 people. At maging sa lahat ng mga nasa online, walang maghihirap sa inyo. Remain full of joy. Yes, habang ikaw ay naglalakbay papunta sa iyong destination. I declare this, you are all super blessed today. In Jesus' name we pray. Everybody shout and say, Amen and Amen and Amen. Praise the Lord. Congratulations. Remain joyful. Amen. God richly bless you all.